Ginagawa ko to para maipakita ko sa inyo. May umuusli, no? Ito yung ugat na palabas. Hello mga kahabis! For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko tatanggalin itong mga buto na nasa loob ng mga sayuting ito. Itong mga sayuting na ito ay bunga po ito ng harvest ko sa taong 2024. So dahil sumisibol na sila, ganito po talaga ang mga sayote. Hihiwain ko dito sa bandang gilid at kung makikita nyo, nandito yung buto, no? So, hihiwain dapat dito banda, at dito rin banda, magkabilaan. So, dahil nasa siguro mga hanggang dito yung buto na nasa loob, ang gagawin ko ay hiwain ko dito at dito rin. So, papakita ko naman sa inyo. Sa ganitong paraan mga kabis, masisave nyo yung buto ng sayote, kagaya nito. Yung iba, sinasama itong mga buto ng sayote. Sa akin naman, ngayon, ginagawa ko to para maipakita ko sa inyo na may iba ring paraan, kagaya nito. So, dito sa part na ito, kailangan mag-ingat tayo na hindi siya dito mahihiwa o kumbaga masasaktan yung buto, no? Sana all di masaktan. So, ayan, dahan-dahan kong hinila itong buto at papakita ko sa inyo. Ayan. So, dito makikita natin. Buksan ko ng kaunti. Ito yung may umuusli, no? Ito yung ugat na palabas na. So ngayon, hayaan muna natin ganyan. Gagawin ko itong iba pa. Yan, no? Bumuka na siya. So itong mga bunga na to, ito, lulutuin ko to mamaya. Dahan-dahan lang siyang hinihiwa, no? So, dahan-dahan sa kutsilyo. Matalas itong kutsilyo na ito. At dito sa bandang ilalim, bandang ibaba, ay unti-unti lang na igaganon. Diba? So, meron tayong mga sayote na minsan, kapag bibili tayo ng sayote at hindi natin maluto kaagad, ito ang kahinatnan, di ba? So, napansin nyo ba yan? O na-experience nyo ba yan? So, sayang din naman kapag hindi natin lulutuin. So, itong ginawa ko ngayon, papakita ko sa inyo. Dahil, dual purpose. So, hindi masasayang. Ayan, dahil hindi ko na hiwa ng maayos. Pahirapan kasi ito, pero gagawin ang lahat para kay, alam niyo na, diba? So, kahit naman kapag nahihiwa nyo yung buto na nasa loob, pwede rin naman kayo mag-experiment. Yan o. Diba? So, dito. Dahan-dahan ang pag-angat. Ayan. Ugat na to. Kaya lang, hindi ko napansin kaagad na putol. Pero okay lang yan dahil meron pa rin mga lalabas na mga ugat galing dito. Diba?
Diba? Kita nyo ba? At dito. Sa susunod na mga araw. Well, anyway, papakita ko naman sa inyo in the next few days kung anong mangyayari dito. So, kita nyo ba? May mga, ano na ito, dahon na to. Dito rin sa nauna na ginawa ko, ito. Ito. Yan, may dahon. Tapos may stem na rin. Ito. Pangalawang stem yan. Ito yung naunang stem. Ako, marami na pala. Ayan. So, hindi masasayang, no? So, ngayon, dahil na ay pakita ko na sa inyo itong dalawa, ay tutuloy ko muna ito habang kayo ay nanonood. Tagilid pala. Tagilid ang paghiwa ko. Ang importante, hindi masusugatan ang buto na nasa loob. Dahil sensitive po yan sila. Ayan. So, kahit pa paano, matanggal. So, ito. Kagaya ng pinakita ko sa inyo. Ayan. So, ito medyo maliit siya. Ito yung pangatlo. Ang pang-apat naman ay napaka-cute. Pero maganda yung kanyang bunga. Lubot nga lang, pero okay to. So, dito ko muna ilagay to. Yan, dahil mamaya ay hugasan ko to at pagkatapos ay hihiwain. Dahil magluluto ako ng aming pananghalian, late lunch namin. So ngayon hanapin ko ang saan ba ang ito. Parang kakaiba itong uy, malambot pa siya. Mura pa itong ano. Parang tabingi yung ano niya, yung buto niya. Tabingi yung pagtubo ng kanyang bunga. Ako, sana hindi masisira. Ay! Ayan nga. Oh. Parang tabingi siya, pero okay lang yan. Tinanggal ko ito. So ngayon, dito ko siya hihiwain. Sana hindi ko masugatan ang buto. Well, anyway, kapag nasugatan siya, meron naman akong 3 piraso dito. Ayan. So, okay na rin. Ayan. So, natanggal ko rin. So, maliit pa siya. Ito. Maliit pa dahil maliit pa rin itong buto na bakit parang may ano siya. Pangalawang part ng buto. Hindi normal yung pagkatubo niya. So, nakikita naman natin na itong hugis niya ay kakaiba. Ayan. Pero mura pa siya, no? Compare dun sa 3 piraso na ginawa ko. So, ngayon, ang gagawin ko dito sa mga buto na hinango ko doon sa mga bunga ng sayote ay ito lang. Ito lang muna. Temporary lang muna to dahil meron akong gagawin. Magluluto kasi ako ngayon at babalatan ko pa yung mga ito, kailangan ko pa itong balatan. I-set aside ko muna at ilagay ko dito sa loob ng maipasok ko. Ayan. Ano po ito? Kitchen paper or paper towel kung tawagin. Pinasa ko lang ng tubig at ngayon ipapasok ko dito sa loob ng baso. At hayaan ko muna ito dahil nga
magluluto pa ako ng aming pananghalian. So, ganyan. Isa-set aside muna. Ayan. Ito yung pinakamahaba. Ito na yung itsura ng chayote na nilagay ko dito sa baso. So, makikita natin, marami na siyang mga ugat. Ito pang itsura after 35 days o lampas ng isang buwan. So, ngayon, susubukan kong hahanguin dito sa baso para i-transplant ko ito dito sa aking hinanda o pinaghanda na mga maliliit na mga flower pots. So ngayon, dahil ngayon ay January na, nasa second week na tayo ng January, at dahil nga ganito lang itsura niya, so kita niyo yung mga tendrils at yung nasa pinakaibabaw niya, no? Kahit itong isa, sumibol na rin dito sa gilid. May mga branches na at luntian ng kanyang hitsura. So, panahon na talaga na ilipat ko na to. Yan. So, kita nyo ba yung mga ugat niya? Ito sa ganitong estado niya, pwede kong hayaan dito yung kitchen paper or yung paper towel. Pero ayoko kasi gusto kong wala siya para makita ko yung kabuuan ng kanyang mga ugat. So, tatanggalin ko itong paper towel. As much as possible para maipakita ko sa inyo. Napapansin siguro nyo na may nag-start na may amag, pero okay lang yan. Hindi yan nakaka-apekto dito sa mga seedlings ng sayote. Ayan. Naghahawakan na sila. Naghahawak kamay, naghahawak ugat pala dahil mga ugat to eh. Sana all naghahawakan, no? Sana all sama-sama hanggang sa dulo. O, diba? Char. See? Ayan, so. Ang dami ng ugat. So, 4 ito lahat. Gusto kong pagsasamahin itong dalawang maliliit. Ayan. Kapag ginawa nyo to at may matatanggal na mga ugat, okay lang. Ayan o. Nag-start na siyang nabulok. Pero ito, tanggalin ko to. Pahiran lang dito ng something na dali, kukuha muna ako ng paper towel, ha? Yan. So, kahit nabubulok yung nakadampi dito kanina, hindi siya nag-start ng amag. So, yung discoloration na yan, okay lang yan. Hindi yan nakaka-apekto sa ating seedlings. So, kagaya ng sinabi ko kanina, itong dalawa, sasamahin ko to. Ito yung mga maliit at ito naman yung mga malalaki o matatangkad na. Pagsasamahin ko rin to sa isang paso. So, ayan, start na tayo. So, ang uunahin ko dito ay unahin ko dito itong mga maliliit na mga seedlings. Ayan, lumikit na siya.
So kahit dito, may discoloration. Pero okay lang yan. So itong dalawa pagsasamahin ko dahil gusto kong i-try na dalawang seedlings ang nakalagay sa isang paso. So, kita nyo, ang ganda ng itsura. Yung mga tendrils niya ay unti-unti nang kumakapit dito sa mismo niyang stem dahil wala siyang pagkakapitan. Wala akong nilagay na pwede niyang pagkakapitan. So, ayan, naghahanap na makakapitan. Sana all may kakapitan sa buhay, di ba mga kabis? So, set aside muna to. Dito sa gilid. At ang unan ko ay itong dalawa. Yan. Tapos, ilagay lang na paganyan dahil mas okay kapag hayaan ko na ganito ang kanyang itsura dahil yung mga ugat ay parang kahit nalusin ko na siya, ang mga ugat ay parang nagkakapit pa rin sila. So, mas maigi na ganyan. At dito, titingnan ko na hahayaan ko na ganyan, nagka-level silang dalawa dahil mas maigi. So, sabay-sabay ang kanilang pagtubok. So, ganyan lang kadali. Para medyo stable lang kanilang pagtayo dyan at hindi nauuga kapag nasagi man o kung ano man ang mangyari dyan. Sila basta-basta natutumba, no? So, yan. Tapos na. Ang sunod kong gagawin ay ito ng dalawang matatangkad na mga seedlings. Ayan, so kagaya ng ginawa ko nung una, ganoon din ang gagawin ko dito sa dalawang to. So yung mga ugat ay medyo matataba compare dun sa nauna. Dito, kakaunti lang ang mga ugat na nakikita natin. Kaya lang, dito, may lumalabas na mga ugat. Pero kung saan talaga lumalabas yung ugat ay dito ito yung pinaka-heart nila eh. Ito yung seeds nila, no? So, di ba bumuka siya. Kagaya rin dito, pero itong isa, hindi siya gaano bumuka. Medyo close pa siya dito sa bandang ilalim, pero okay lang yan. At hindi na magtatagal, sana ito ay magkakaroon na ng mga flower buds. O di ba yung mga malilit na bunga. Anyway, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang kahihinatnan nito. Yan. Medyo naparami yata ang lupa. So, ayan. Oops. So, lagyan ko lang dito ng
marami pang lupa para maidiin ko ng husto papuntang ilalim dahil gusto kong stable yung kalagayan nila kung saan sila nakatayo. Ayan, kagaya nung nauna ko rin ilagay sa paso yung mga maliit. Ayan. So ngayon, more diin pa dito sa gilid at yan. So ngayon, kukuha ako ng tubig para didiligan ko to. So, eto na yung itsura nitong mga seedlings. Ngayon ay pinubuhusan ko ng tubig. Ayan, so tama na yan. Ang mga sayote ay hindi kailangan ng maraming tubig at meron akong ginawang mga name tags. Hanggang dito na lang mga kahabis at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga videos. Babush!